Kani. VP Sara, why is thrilling init kaayo ang dugo sa imo ha? Sigira kanya kasuhan, dili jud siya kapuyon. Kibalo ka gipangutana bang gyud nako si President Duterte ana ma'am? Unsa may gyud problema ani ni Trillanes? Tapos ingon si PRD, kibalo ka unsa na day? Anak, wala lagi, wag gyud ko kasabot. Unsa? Kani ana siya. That is ENVY. Envy. Na nakaanak gud ko. Ang kanang envy. Evil na gyud ng envy ba? Kay ang jealousy is just the green-eyed monster. Envy is demon levels. Ano pa ganito si PRD ba? Speaking of T. Letter T. Letter T ba ni? Ano siya? Ano ko sa yaha? Nga, di ko musugot ba? Nga, ana-ana na lang gani kadali. Dauton niya ako ang pangalan. Pareho anang madriaga niya. Nag-imbento na po siya og witness ko, no? Basically, sabi nila ma'am that you were really lying about not knowing Madriaga. Uy, mag-sure sila, sa kadaghan ba naman sa parallel groups? Isa-isahon ko pa ba ng ilahang pangalan? But in any event, una ko ang gingon kay PRD. Ako din ang yung kumusugutan na ba? Nga na lang kadali para sa iyaha, mandaot og pangalan. Ano ko? Magsugod na siguro ko og sa tawag na, back to you. Nya, kibalo ka? Ana gud siya. Si PRD. Ayaw nagtagda. He is nothing. He is a political skunk. Muna yung gingon. Ito, si PRD magod na. Kibalo ka si PRD. Kanang, bigyan na siya mo patol og hater. Huwag ka ng mga troll, huwag mga basher. Kaya siya mo patol, ana. Hindi inay ma'am. Ano man? Ako? Ikaw? Hindi ko masagot, uy. Nabuang mo. Buhat-buhat mo apidabit nga. Bisan isa. Way tinuod nga gisulat. Pero maayo na ma'am kay mo back to you gid ka sa iya ba? Ay no. Because mobile na yung talent. But a lot of Filipinos are already saying ma'am na Uy, kadot lang. Pakita lang na ako sa inyo, no? Kaya lang. pagpabalian na ma'am nasa Can I just say, speaking of shit, mo na shit. Na yung mga taong shit sila. Oh? Uy, Alvin, makatamak kag tae din na. Okay lang unta kung katong mga tao nga tae ang imong matamakan. ang mapildi sa imo ha. Ang maulit mapildi. Mo din eh term sa to ang Oo, sa ato lagi. Ang problema, di naman good ni ulit-ulit lang ang istorya. Ang istorya ani, ang ako ang reputasyon ba, ang ako ang pagkatao. Pangalan ra gani na ako ang kapital, tapos inyong dauton, inyong gubaon. Kay porket daot na ang inyong pangalan, idamay-damay ko ninyo sa inyong Oh, i-edit ninyo, padala ninyo sa asa na tong shit. Wala na dito sa likod. edit gid na maabot dito sa iya. Pero ma'am, ayaw pag-give up, ma'am. Kamo ba? Mga Duterte. Ayaw pag-give up. Isa-isa na ba yun mo? Wala mo man na sa kuha. Sa may give up na ako. Nga, wala may eleksyon. Vice President man ko karon.
Alright mga kababayan, magre-react po tayo dito ngayon sa mga statement ni VP Sara Duterte no, na nasa dahig mga kababayan sa ICC no, para bisitahin muli si PRRD. At ngayon po ay diretsahan na pong binultahan mga kababayan no, itong si Antonio Trillanes na paulit-ulit na mga issues na binabato sa kanya ay ngayon nire-recycle na naman. At nung nakaraang mga linggo nga or nakaraang linggo ay nag-file ito ng bagong kaso kay VP Sara no, ito yung plunder at graft case mga kababayan doon sa ombudsman, kasama yung mga sinasabi nilang civil society group mga kababayan no, at ganun pa rin yung mga issues nila, yung mga kaso yung sa confidential funds at yung issue daw na overpricing sa mga laptop no nung Defense Secretary pa si VP Sara mga kababayan. At ngayon po ay talagang diretsahan na po silang sinagot ni VP Sara at hindi na po hahayaan ni VP Sara mga kababayan na sisirain yung kanyang pangalan no, kasi sabi ni VP Sara ay yun na lang po ang kanyang yun na lang ang meron siya, ang kanyang pangalan, kaya iniingatan niya at hindi na siya papayag na hindi bultahan no, hindi sasagutin, hindi mag-back to you no. Ngayon yung sinasabi ngayon ni VP Sara, mag-back to you na po siya no, hindi siya papayag na hindi po sagutin no itong mga kagaya ni Trillanes na puro paninira sa kanya, unlike daw dito kay PRRD na hindi po talaga pinapansin no, or didma lang niya itong mga basher, itong mga troll, itong mga umatake kay PRRD. Pero si VP Sara ay ibang tao mga kababayan no, hindi po siya katulad sa kanyang tatay na palaban si VP Sara no, sabi niya hindi siya papayag na hindi po siya talaga gaganti no dito sa mga paratang sa kanya, lalo na yung pangalan niya lang yung kanyang iniingatan at yun lang ang meron siya. At ngayon expect natin mga kababayan na kung ano mang ibato sa kanya dito sa grupo nila Trillanes at ng mga Makabayan Black at mga Dilawan at mga loyalista na nagsama-sama na po sila ngayon no, para talagang sirain, wasakin at kalad ka rin itong si VP Sara no, ang kanyang pangalan mga kababayan, at talagang hindi na po siya papayag at magsasalita na po siya, sasagot po siya mga kababayan no. Itong si Trillanes daw ay nainggit lang mga kababayan dito kay VP Sara no, at sa mga Duterte. Kaya para po sa aking opinion no, talagang dapat lang na palaban itong si VP Sara no, at hindi niya hayaan na talagang dungisan yung kanyang pangalan mga kababayan. At alam naman po natin yung mga Duterte sa Davao talaga ay napaka-respetado ng mga taga Davao mga kababayan no. At sa aking pananaw itong pong ginagawa ni Trillanes talaga ay sobra na sa mga kainggitan no, kasi imagine nyo mga kababayan no, yung kanyang mga issues, kung talagang anti-corruption na champion po siya mga kababayan, bakit hindi po siya nag-ingay dito ngayon sa talamak na corruption sa flood control pa lang mga kababayan no, yung mga bilyon-bilyon na mga ninanakaw ng mga politiko at mga kasabwat nila ay tahimik itong si Trillanes. Pero dito sa mga Duterte, kay VP Sara, sa confidential funds, paulit-ulit na parang siraulo na itong si Trillanes mga kababayan dito sa kanyang mga binabato no. Pero dito sa mga totoong corruption na bilyon-bilyon ay tahimik. Dito pa lang mga kababayan makikita natin kung ano pong totoong kulay ni Trillanes no. Yung target lang talaga niya ay mga Duterte. Bakit kaya takot na takot po itong si Trillanes na makakaupo ulit no sa Malacanang, ang isa pang Duterte mga kababayan. At yun po yung kanilang ngayong or kinakatakutan sa aking pananaw. Takot na takot po sila ngayon na baka makaupo ulit ang Duterte sa Malacanang. Kaya nung nakaraang mga araw nagsalita itong si Trillanes na kailangan magsanib puwersa itong mga loyalista no, ang mga kakamping at itong mga makabayan, mga kababayan. So yun po yung kanyang ay pinanawagan no. At bagay naman mga kababayan, sa aking opinion ay talaga namang nakakahiya sa mga Dilawan na kung makipagsanib-pwersa sila sa mga loyalista, sa mga Marcos, ay kinakain nila yung kanilang mga tae na or yung kanilang mga dura mga kababayan no, yung mga pinagdudura nila noon, yung mga sinusukan nila noon ng mga Marcoses, ngayon ay lulunukin nila ulit mga kababayan. So ganito pala ang totoong kulay nila mga kababayan. Kung halimbawa papayag itong mga Dilawan, itong mga Pinklawan na kung makipagsanib-pwersa sila sa mga Marcos, ay talagang mga tae sila mga kababayan no. Kakainin nila ulit yung kanilang mga sinusukan noon at wala talaga silang paninindigan no, sa aking pananaw kung kakagat sila dito sa panawagan ni Trillanes, kasi yun na lang daw po yung tanging nakikita ni Trillanes sa paraan para talunin ang mga Duterte sa 2028 mga kababayan no. At sa aking palagay din naman talagang
sulit talaga ang suporta naman ng mga taong bayan lalo sa Visayas, Mindanao, no? At maging dito sa Solid North na sinasabi nila ay hindi na po yan siguro mangyayari dahil marami na pong Ilocano ang nagsalita against dito sa Marcos administration, no? Kasama na po dyan si former Governor Chavit Singson at doon sa Isabela yung Vice Mayor na si Attorney Respicio ay galit na galit dito sa mga nangyayaring corruption sa Marcos administration at imposible naman na wala po silang makukuhang boto noon, no? Or wala silang suporta sa kasamahan nila doon sa mga taga Ilocos, Ilocos Sur, at dito sa Isabela, mga kababayan, no, mga Ilocano po dyan. At hindi po yan solido na makukuha ni BBM, no, or ng mga Marcoses kung sakali, no. Kasi si Manong Chavit, alam naman po natin yung impluensya po ni Manong Chavit dyan sa may Ilocos Sur, mga kababayan, no. At siguro marami pong makukuhang boto dyan para kay BP Sara sa 2028 kung sakali, no. At dito sa Luzon, sa natitirang bahagi pa ng Luzon, may survey naman po na talagang medyo mataas din po ang survey ni BP Sara, mga kababayan, no. At sa NCR, marami din po mga sumuporta kay BP Sara, maging dito sa Bicol, no, meron din naman po siya kahit papaano. At pagdating sa Visayas, Mindanao, na kung saan marami po talaga ang sumuporta rin po kay BP Sara, doon po mahirapan ang mga kakalaban kay BP Sara kung sakali, mga kababayan, lalo na sa Mindanao na talagang sulit na sulit po sila doon sa mga Duterte, mga kababayan, no. Although may mga congressman doon na sobrang dikit ngayon sa administration at alam naman po natin ang dahilan bakit sobrang dikit po sila dahil malapit sila sa kusina, mga kababayan, no. Kung ibig sabihin pa ay malapit sila doon sa kaldero kaya dikit na dikit sila doon ngayon sa administration, mga kababayan. Pero talagang yung ground, yung mga masa, yung mga tao ay hindi man po mapagkaila talaga na solid ang suporta nila sa mga Duterte, no, mga kababayan. At yun po yung aking pananaw. So ngayon, good job dito kay VP Sara na talagang palaban siya ngayon, no, mga kababayan. At expect natin na habang palapit na po yung 2028, mas marami at mas maingay itong mga kagaya ni Trillanes na magbabato na naman ng mga issues laban kay VP Sara, no, about na naman sa confidential funds, mga kababayan. Expect natin yan habang palapit na po yung 2028 presidential election, no. At itong mga ginagawa ni Trillanes, yung mga kay Madriaga na may mga affidavit pa sila, ay talaga namang deserve ni BP Sara na sagutin, no, at i-debunk, no, itong sila Trillanes at iba pang mga dilawan, mga kababayan, at lalo itong mga loyalista, no, mga supporters ng administration na talagang kalaban na po ngayon, mga kababayan, ni BP Sara dahil humiwalay na po siya dito sa Marcos administration kasi hindi niya po ma-attempt na talaga itong mga nangyayaring korupsyon, no, sa ating bayan, no, mga kababayan, no. At hindi naman po sekreto yan na talamak talaga ang korupsyon sa flood control pa lang yan, mga kababayan. Wala pa po yung iba na mga klaseng korupsyon sa iba pang departamento ng gobyerno. So ano po masasabi niyo dito, mga kababayan, sa mga sinasabi ngayon ni BP Sara na talagang hindi na po siya manahimik, no? Kung si PRRD ay kinaya niyang manahimik at didmahin itong mga kritiko sa kanya, pero ibahin natin si BP Sara talagang palaban at hindi na po siya papayag na dungisan pa yung kanyang pangalan dahil yun na lang po ang kanyang iniingatan, no? Yun lang daw po yung meron siya, mga kababayan. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.